kapag hindi ka papasok, ay simple, sasabihin mo sa boss mo na, yun, supot ka at masakit yung titi mo. Hayop ka talaga, Jeb. Ating yayakapin yung ating misis na medyo mabunganga. Ako po ay talagang OA. Yung pagbablog, hindi po ganun kadali. Hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-edit. Mga 10 minutes video, aabot ako ng 4 na oras. Tapos lagi akong nabubulol. At saka nung mga panahon na yun, ako ay nag-umpisa ay depressed po ako. May depression po ako doon. Siguro nakagawa na ako ng, siguro mga 100 video bago may nag-mini viral na na video namin ni Mrs. Noong nag-daily vlog po tayo ng 1 taon, puyat talaga. Hindi ko kayang gawin ulit yun. Sa mga naiinis or sa akin, ay pasensya na po kayo. Ganun po talaga ako. Sana may hindi kayo natututunan sa akin at wala kayong natututunan sa akin. Wow! Ayan! Ha? Ay, para akong manok dito So, ayan mga kaibigan, syempre tayo ay medyo naghugas-hugas lang ng ating buhok. No? At hanggang hugas lang naman tayo, no? Ligo ay ibang usapan na yun. Ay allergic siguro ko, nabubololo ka na naman. So allergic ako mga kaibigan. Sa ligo, wala pa tayong 14 days. Nasa day 11 pa rin po tayo. At syempre ako po ay nagluluto ng rice. At magluluto pa po tayo ng... Hindi ko rin alam, yun ang pinaka-problema ko mga kaibigan. Ito na lang para hindi pa tayo mag-depros ng sausage at saka mag-gisa-gisa tayo ng baka masira yung mga yan. Mag-gisa tayo ng mga vegetable. Parang may vegetable tayo. Pero mamaya na po natin gagawin yan. At ako po ay nandirito sa bahay mga kaibigan. Hindi ako pumasok dahil yung aming anak ay si... Liam, no? Ay nako, mga kaibigan, pasensya na, hindi ako makapag-concentrate sa aking mga sinasabi. So, yung anak po namin na si Liam ay may sakit po, kaya nandito po ako at wala siyang kasama. Si Mrs. naman nagtrabaho. Kailangan ako yung may iwan dito mga kaibigan dahil yun si Mrs. may importanteng meeting sila. No? At pagpunta naman ni Mrs. dito, may pupuntahan naman tayo. No? Pupunta tayo kay Uncle Doctor mga kaibigan kasi may appointment ako sa doktor. At yun, umuwi tayo at tayo mga kaibigan. Siyempre, kumain tayo, ganoon. Ating yayakapin yung ating misis na medyo mabunganga. Kasi kaninang umaga, paggising ko ay nako! Parang Armalite yung niya, yung bunganga niya, parang M16. Mga kaibigan, So, ayan, tayo po ay magigisa. Ay, di pa. Kala ko, sira na to. Igisa na natin yung mga naiwan nating mga vegetable. Ay, mayroon pang isa. Tapos, yun lang naman. Ang dami pa na nating vegetable, baka masira yung mga ito. No? Ano ba yung gagawin natin dito? Parang chop suey style na, Kahit na hindi ako marunong mag-chop suey, mga kaibigan, mag-vegetable tayo para at least naman, hindi sila masira. Oh, my goodness. Oh, may beans pa tayo. Oh, carrots pa. Carrots. So, yun mga kaibigan, ang maganda dyan mga kaibigan, at least naman ay makukuha po natin yung ating sahod. No? Makukuha natin, mamaya ko na ito ilabas, makukuha mo po yung ating sahod, pero hindi 100%. Hindi ko alam yung nakalimutan ko kung ilang percent yung kukunin o ano yung bibigay sa akin. Pero ang problema, kailangan rin na patunayan ko na may sakit yung anak ko. So, ibig sabihin, sa doktor. No? Yun lang naman. Ang patunay na maibibigay ko sa aking employer na yung anak ko ay may sakit. Tapos, kapag hindi ka papasok, ay simple,
sasabihin mo sa boss mo na, yun, supot ka at masakit yung titi mo. Cut. Ikat ko yan. Ako kasi basta't may pumasok sa isipan ko, sinasabi ko, hindi ko pa pinag-iisipan. Ay, nako. Hindi, joke lang. Basta't yun, meron tayong medical certificate. Para yung medical certificate na yun, iyon ang ibibigay natin sa ating doon sa insurance at saka employer. No? Tapos, yun, makukuha natin yung sahod natin. No? Yan ang kagandahan dito. No? Pero syempre, hindi naman na mga kaibigan, hindi basta ginagawa yun na binibigay lang na ganun, ay syempre magbayad ka ng tax mo. Oo. Yung mga insurance mo, yung health insurance, kasama na yun dun eh. Binabayaran mo rin yun. So, hindi po siya libre. Na talagang libre na wala kang gagawin na basta ibibigay lang. Hindi po. Bawas lahat yan sa ating mga taxes. So, mag-umpisa na tayong mga kaibigan, ng mga gulay. Kulang yung isa. Tapos, meron lang akong gustong i-share sa inyo, mga kaibigan. So, puros, lang tayo. Puros sharing lang muna itong vlog natin. At kung makukulit ko si Mrs. ay kukulitin ko siyempre para sa inyo. Diba? Maraming natutuwa kapag kinukulit ko si Mrs. eh. At yun, ganun po talaga ang vlog namin. At unang-una sa lahat, yung sharing natin ay patungkol po sa pagbablog. No? Para naman at least malaman nating lahat, yung ating mga viewers, no? Kung ano ba talaga ang buhay vlogger. So, ayan. Hop. Diretso na yan, Diretso na. Wala na tayong cut para. Wala na akong i-edit pa. So, yun, mga kaibigan, yung ating buhay vlogger. No? Unang-una sa lahat, magpasalamat ako siyempre sa lahat-lahat po ng ating tagapanood. Isa ka mang kritiko o isa ka mang talagang masugid na taga-subaybay na supporter, ganon. Isa ka mang basher. Salamat rin po sa inyo. Yun. Sa mga baguhan po rito, yung hindi po nakakaalam, ako po ay talagang OA. Overacting. Pero natural lang po sa akin yun. Kasi kapag hindi ako naging OA, hindi na natural yun. So, yun na ang fake. Hindi, ay siyempre, yung vlog po natin ay medyo matagal-tagal na po ako sa vlogging, mga kaibigan. Nagsimula ako nung, hindi ko lang talagang siguradong maalala kung ano yung exact date. Ang alam ko, 2020. No? Yun ang alam ko. I think 2020. Noong na-inspire ako sa isang vlogger noon na hindi pa gaano kasikat noon. At saka yung mga vlogger noon, hindi pa ganun karami kagaya ngayon na napakarami. No? So, yun. Yung pagbablog, mga kaibigan, yung buhay po ng isang vlogger ay hindi po madali po yan na kagaya po ng sinasabi ng karamihan. Hindi naman karamihan. Marami. No? Yung mag-video-video ka lang. No? Hindi po ganun kadali. Mahirap po ang pagbablog. No? Nung una, sabi ko, na-inspired kasi ako sa isang vlogger na talagang yun, ginip up lahat at yun ang kabuhayan niya hanggang ngayon. Oo. Si Japper Sniper. Oo. Yun po ang nag-inspire sa akin noon. Saka nakakatuwa yung ginagawa niya, no? At yun. Nung una, parang sabi ko, subukan ko lang naman. Baka mag-click
At least nun lang, meron tayong extra income. Oo. Nung una. Nung una rin, ang hirap, napakahirap. Nahirapan talaga ako. Hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-edit. Ay nako, yung editing ko noon, simpleng edit lang, maaabot ako ng mga 10 minutes video. Aabot ako ng 4 na oras. Kasi habang nag-i-edit ako mga kaibigan, ay ako po ay yun, pinag-aaralan ko at the same time. Ano yun? Parang may sound ng baril doon. Yung rice cooker pala. Oo, ganun po. Alam, pinag-aaralan ko at the same time. Kaya yun, napakatagal. No? Tapos lagi akong nabubulol. Lagi akong, kumbaga, dali, kunin ko lang yung pambalat dito. Up. Nasaan na yan? Raw vlog lang tayo mga kaibigan. Ano? So, yun nga po, lagi tayong nabubulol. At saka, hindi ko alam kung ano yung susunod na sasabihin ko ba. Oo. No? So, inuulit-ulit ko, ang tagal kong kasi noon ang gusto ko parang perfect na vlog. So, sabi ko, manood nga ako ng mga ibang vlogger, kung ano yung ginagawa nila, para tularan ko, parang gano'n. So, sabi ko, ayun, nakikita ko naman na hindi perfect yung kanilang mga vlog. Yung mga normal na vlogger, yung hindi kagaya ni na Ivana Alawi, yung Gonzaga sister, hindi kagaya nun kasi yung mga yun ay may mga editor na yung mga yun, no? Diba? Baka may director pa. Hindi po, yung mga normal na vlogger na kagaya rin natin na lahat ay ginagawa from, kumbaga, vlogging to editing, tapos, yun, from directing, kung may script man yung mga vlog natin, yung mga ganun yung mga nagda-drama-drama or yung mga nagpapatawa, diba? So, ako po lahat ang gumagawa ng vlog. Kaya yun, nahirapan ako. Ganun po ang pag-umpisa ng pagbabloging. Pero ang susi dyan, para at least man lang, ma-reach natin yung monetization. O kaya para kumita tayo sa YouTube, huwag tayong mag-give up. No? Yung mga unang, siguro 3 years, mga unang 3 years, ay wala akong kinikita rito sa YouTube, mga kaibigan. Wala. No? Hindi pa rin ako nag-give up. No? At saka nung mga panahon na yun na ako ay nag-umpisa ay depressed po ako. May depression po ako doon. Oo. At yun nga po. Parang gusto ko nang may gawin para hindi lumala. Kasi kapag wala akong ginagawa, mas malala lumalala. So yun nga, sinubukan ko yung vlogging, na kontento, nasiyahan naman ako at yun, naging hobby ko na lang kasi hindi na ako kumikita hindi pa ako monetize. So sabi ko, maging hobby ko na lang ito. No? So ayun nga po, hanggang tuloy-tuloy at to cut the story short, marami na rin akong mga dinelete or give up na mga channel. Oo. Meron nga pa nga akong channel noon na reaction, nagre-react ako. O grabe yung views. Pero sabi ko, hindi ako yun . Diba? So, yun, to cut the story short, okay naman yung pagbablog ko, pero parang may kulang. Hanggat dumating yung time na gawin ko nga yung gusto ko lang gawin, yung kumbaga kung saan ako komportable at kumbaga hindi ako mahirapan. No? So yun ang ginawa ko mga kaibigan. Yung bang talagang huwag ka nang mag-isip ng mga iba't ibang klase ng content na kung saan ikaw pa ay mai-stress, mahihirapan kasi kailangan mo ng oras, kailangan mo ng editing, and so on and so forth. Yun po ang ginawa ko. No? So sabi ko, dahil lagi ko naman kinukulit yung misis ko, inumpisahan ko dun sa pangungulit sa misis ko. At yun,
doon po, naano ko tong channel na to. Bago tong channel na to, ito yung pinakabagong channel natin, I think. Oo. Ilang ano lang to eh. Ilang taon lang to? 2 yata, 3. Hindi ko lang sigurado. So, yun, itong channel na to mga kaibigan, ay hugasan ko pa to. Dali sandali ulit. No. Para hugasan natin. So itong channel na to mga kaibigan ay hindi ito matagal na channel. Tapos yun, kinukulit-kulit ko yung misis ko. Medyo nagkaroon naman tayo ng views. Yung views ko noon mga kaibigan, masaya na ako pag may 20 views ako. Kasi wala talagang nanonood. Oo. Hindi pa para bang hindi pa nakikita ni YouTube algorithm. Ibig sabihin, hindi niya kinakalat yung mga videos. Hanggat yung gawa ako ng mga videos, hanggat yun nga po makagawa tayo ng, siguro nakagawa na ako ng, siguro mga 100 video bago may nag mini viral na video namin ni Mrs. Oo. Tapos yun, nag-umpisa doon na nag-umpisa. Hanggat ma-monetize ako, hanggat yun nga po mga kaibigan, tayo ay sumasahod ng kaunti. Kaunti lang naman, no? Kaunting lang, tamang-tama lang, pang So, ganun po ang pagiging vlogger, no? Ilang taon ang i-invest mo, ilang kumbaga effort ang yung i-invest, kasi kapag wala kang gagawin, wala rin, no? Hindi ito madali yung pagiging vlogger, no? Kahit na sabihin natin yung mga vlog mo ay simple lang, hindi pa rin madali yan, no? Yung iba namumuhunan pa nga eh. Oo, namumuhunan sila at yun nga po, ginagastusan yung kanilang mga vlog, di ba? Tapos hindi pa nila alam kung talagang may manunood or enough, or yung manunood ay tamang-tama lang para mabawi nila yung investment nila, yung puhunan nila. Oo, ganun po. Hindi po siya madali. Lalong-lalo na mga kaibigan, yung pag everyday upload ka. Oo. Hindi po natin may iwasan na yung pag-upload ng everyday ay iba't ibang maa-aksyon, iba't ibang madadrama, iba't ibang klaseng mga vlog yan. Halos pari-parihas lang. Lalong-lalo na pag mag-isa ka at ikaw lagi yung nag-i-edit, nagbablog, at lahat-lahat na. Hindi kaya ng isang tao na makapag-produce ng everyday vlog na kagaya ng pinoproduce ng mga vlog ni na Ivana Alawi, Kong TV, sino pa? Yung mga si Tony Gonzaga, yung mga Gonzaga sister, si Julius Babaw, yung mga talagang sikat at batikan ng mga vlogger, hindi po pwedeng kaya ng isang tao yun. Kaya halos pari-parihas yan. Kasi ganun. Lalong-lalo na kung may trabaho ka pa na full-time. No? Noon ay puyat. Noong nag-daily vlog po tayo ng 1 taon, puyat talaga. Hindi ko kayang gawin ulitin-ulit yun. Siguro magdi-daily vlog tayo, pero hindi ganun na 1 taon. Oo. Talagang aaninin ko naman, na-stress naman ako doon mga kaibigan. Hindi basta-basta ang pag-daily vlog ng 1 taon. Iba kasi yung daily vlog at saka iba yung daily upload. Magkaiba po yun, no? So, yan. Mga kaibigan, yun ang sharing ko sa vlogging. At syempre, sa mga naiinis or sa akin, ay pasensya na po kayo. Ganun po talaga ako. Hindi ko
mapapalitan yung aking pagka-OA, yung aking, talaga overacting po talaga ako. No? Wala po akong magagawa na doon kasi kapag naging hindi na ako overacting, no? Lalong-lalo na si Mrs. Pagkasama ko si Mrs. at kinukulit ko, wala, hindi na ako totoo. Ano? At maraming salamat din po sa mga, kumbaga, yung nanonood sa ating mga sharing ng ating buhay experience na ako lang pong mag-isa. Maraming salamat po sa inyo. Ano? Sana may hindi kayo natututunan sa akin at wala kayong natututunan sa akin. Oo. Ayan. So, yun lang mga kaibigan at tayo ay mag-umpisa ng magluto. Ito, ibabalik ko ito kasi ano naman ito? Oh. Sayang ito kapag itinapon natin tapos ito, ibabalik ko rin dyan. Kahit nasupot ng ibang vegetable, okay lang yan. So, ayan mga kaibigan. Let's do this!